Maraming salamat, Lydia. So yun, binahagi ko yan yung ah, kalagayan naman ng bawat sektor, no, na nakabatay syempre sa kung anong lipunan ang meron tayo sa kasalukuyan. Ngayon, papatuloy, tatalakayin ko naman no, yung ito bang mga issue at problema ng product. Dyan, no, yung walang habang sa pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyo, at bayarin. May particular siyang bahagi sa ulat nila kasi alam natin, no, lalo na sa mga komunidad, kapagihan talaga yung pangunahin na nagtitiyak ng pangangailangan ng pamilya. No? Siya yung nag-budget ng kita ng pamilya, ng kanyang asawa, magkano yung nilalaan sa pamilya ng people, ilang, iba po yun kailangan. No? So ito, sabi ni Michelle, no, ito bahagi ito ng mga panayam, konsultasyon ng WR sa nakaraang taon. So sabi niya, nahihirapan sila ngayon sa pagkas ng presyo ng bilihin, lalo na yung sweldo. Kasi yung asawa niya bilang trabahador, eh, 645 lang ang kinikita kada araw. So wala pa siya sa saluyang minimum wage na 695. Ayun, meron pa silang mga estudyanteng pinag-aaral, yung kanilang mga anak. Kaya kulang na kulang yung sweldo, yung kita ng kanyang asawa. Ito, ramdam natin ngayon bilang commuter, kung meron tayong kamag-anak, kakilala na tsuper, o kaya kung may sarili tayong sasakyan, no, lahat naman tayo ay apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. No? At alam natin na dagdag pasanin ito sa kababaihan no? Dahil ito ay nakaugat or lagi siyang nakadugtong doon sa sinasabi pa natin kanina na yung clearan na sistema, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. At yun yung sistema kapitalista at yung monopolyo, yung iilan lang yung nagmamayari ng mga pangunahing sektor at industriya. No? So kung sa Pilipinas, yun, meron tayong oil deregulation law na liban doon sa epekto ng gera agresyon ng US at Israel sa Iran ay malaki din yung epekto ng batas na ito dahil tinatanggal o tinanggal ng gobyerno yung kanyang kontrol sa mga korporasyon kaya malaya sila nakakapagtakda ng presyo ng langis no, nang hindi dumadaan sa regulasyon ng gobyerno. Kaya ang asahan pa daw natin na sa mas susunod pang linggo dahil walang kasiguruhan kung kailan matatapos yung gera ay lalo pa siyang tataas. No? At sa ganitong sitwasyon, hindi lang mga tsuper yung apektado, kung hindi pati yung mga commuter, yung kanilang pamilya, at syempre, tayo din. At sa atin, dahil yun nga, may oil deregulation law at malayang nakakapagtakda ng presyo yung mga kumpanya, ay kaakibat nito yung taas ng kanilang kita. Noong 2025, ayan, inulat ng Petro, no, nitong Marso lang na nasa 15 billion yung kanilang tubo nung nakaraang taon na mas mataas sa kanilang kita noong 2024. Um, at ngayon, kita natin na mas lalo pa itong tinake advantage ng malalaking kumpanya ng langis para lalo pang lumaki yung kanilang kita. Ayan, alam natin na kapag tumaas yung presyo ng langis, meron siyang domino effect sa presyo ng lahat ng bilihin at ng bayarin. At isa dito, syempre, yung kuryente. Noong 2025, 7 beses siyang nagtaas. At ngayon ay bali-balita ay tataas ulit dahil tag-init, ayun nga, may krisis, may gera. Kaya asahan pa daw natin na tataas yung premium, yung singil. No, taliwas siya doon sa pangakong pagbaba ng singil sa kuryente nung ipinatupad yung EPIRA, no, na nag-privatize at nag-liberalize doon sa proseso mula sa generation, transmission at distribution ng kuryente. Ganun din sa singil ng tubig dahil lahat nga yan ay magtataas. No? Mula 2023, merong pinirmahang kumbaga may rate rebasing na ipinatupad ng MWSS at hanggang 2027 ito may ipatutupad. So ibig sabihin hanggang next year asahan pa natin na magtataas ang presyo ng kaoksigil sa tubig. Ating sa pagkain, no,
Sa datos ng PSA noong January ay 0.7% lang yung inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain. No, pero hindi naman ito nangangahulugan. Sabi nila na mas mababa ito kumpara doon sa same period noong 2024. Pero hindi naman ito nangangahulugan na bumaba yung presyo ng pagkain. Ang sinasabi lang nito, bumagal yung pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero sa mga konsultasyon na isinasagawa o isinagawa ng CWR, lumalabas na 700 to 800 pesos yung ginagastos ng isang pamilya, karaniwang pamilya pagdating sa pagkain pa lang sa isang araw. So itong pie chart, ang pinapakita niya lang naman, ano yung karaniwang pinagkakagastusan na binibili ng mga ordinaryong pamilya sa isang araw. At ayun, batay sa mga konsultasyon pa, binanggit nila na kadalasan yung 700 to 800 pesos, hindi pa nila hawak yan, kundi utang pa yan. Halimbawa, hinuutang sa palengke, sa kakilala, sa sari-sari store, no? Kaya ganun katindi yung epekto ng krisis, no? Lalo-lalo na sa pinakamahihirap na pamilya. So ito, si Nanay Rosa, mula naman sa Caloocan, ganun din, hindi rin magkasya yung sweldo, kakarampot na sweldo nila ng kanyang asawa pagdating sa mga gastusin, no, at mga pangangailangan. Sabi niya, kapag nakabili sila ng kalahating kilong isda sa umaga, pinagkakasya na nila yun hanggang gabi. So yun yung karaniwang pamamaraan ng pag-agapay ng ordinaryong pamilya sa kasalukuyan. No? At sa pagtindi ng krisis, no, matagal naman na yun yung mga pamilya na kumakain ng pagpag, naghahanap ng mga tira-tirang pagkain, iinitin, dahil nga walang sapat na pera na kita na para pambili ng pagkain. No, napakataliwas niya dun sa binabanggit ng gobyerno na sapat yung 500 pesos. Kung naalala natin yung 500 pesos na Noche Buena, no, nung December, para daw sa isang pamilya na may 4 na miyembro. Pero kasi kung makita natin, ito yung araw-araw na karanasan ng mamamayan, lalong-lalo na ng kababaihan. Tapos, ayun, matindi na napakataas na ng presyo ng bilihin, no? Dagdag pa sa anin pa yung sinasabi nating regresibong pagbubuwis, no? Nung nakaraang taon, halos 1 trilyon yung nakolektang buwis ng BIR mula sa VAT at excise tax. Ito yung mga indirect na taxes, no, na pinapataw o sinisingil sa ating mga consumer. Sa kabilang banda, mas pinababa yung nakolektang o mas mababa yung nakolektang corporate income tax o yung mga buwis na sinisingil sa mga malalaking kumpanya dahil sa pagpapatupad ng mga batas na tulad ng Create at Create More Law. So itong pie chart, yun naman yun, may pag-highlight siya doon sa VAT at excise taxes na napakalaking bahagi ng kita ng gobyerno ay ibig sabihin nagmumula sa atin. Pero yun nga, yung kanina pang binabanggit, hindi siya bumabalik sa forma ng anlipunang serbisyo dahil sa napakatinding korupsyon. Ayan. Nababanggit natin yung social services, no? Talakayin natin siya ngayon, ano yung kalagayan ng kababaihan pagdating sa kanilang sa pag-access o kung may access ba sa social services, no? Kasi alam natin na mahalaga sa ganitong lipunan natin, yung patriarchal na lipunan kung saan kababaihan yung nagtitiyak ng pangangailangan ng pamilya. Malaking tulong sana yung mga social services katulad ng kalusugan, ng edukasyon, ng childcare, ng libreng pabahay, yung mga social welfare programs para sa kababaihan. Pero may kita natin dahil nga sa pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran, iniaasa ng gobyerno sa pribadong sektor at mga dayuhang institusyon yung paghahatid ng serbisyo. Kaya nagiging negosyo siya, nagiging mahal, kaya limitado lamang yung social services doon sa mga may kakayahang magbayad. Tapos, yun din, lalo pa siyang nalilimitahan dahil sa korupsyon. At
Dagdag ko na lang din, bukod sa ayun, dahil nga sa korupsyon, tapos tinitipid pa yung kababaihan 'no, ng gobyerno pagdating sa mga social services na dapat niyang tinatamasa kasi ang binibigyan niyang insentibo yung mga infrastructure projects na, um, may mga proyektong may kaugnayan sa depensa, sa, militarisasyon at yung sa pagbabayad ng utang 'no. Dahil nga merong automatic appropriations law kada taon, yun, automatic meron ng nakalaan sa pagbabayad ng utang. At ngayong taon, 530 billion yung nakalaan sa DPWH, yung ahensyang sangkot sa pagbibigay ng allocables or pork barrel sa mga politiko. Mas mataas po siya, makikita natin sa pondo na para sa kalusugan. So yun, kung sa kalusugan, ayan yung ipinagmamalaki ng gobyerno na napakataas ng pondo natin. Pero kung susuma-sumahin natin yan, kada araw, nasa 10 pesos lang per Filipino yung nakalaan na budget. So parang isang biogesic lang siya. May sukli ka pang 4 pesos. Kung ganun pa din yung presyo niya, no, 6 pesos. Um, ayun, 10.47 siya. At ang isa kasing mahalagang tandaan din sa budget 'no na inilalaan sa bawat ahensya ay oo, pataas ng pataas siya, inaabot niya yung mga international na pamantayan, halimbawa yung sa, pamantayan ng World Health Organization ng basta inaabot niya, napakalaki ng mga inilalaang pondo. Pero ibang usapin pa kung paano siya ginagamit. Kasi batay din sa datos ng gobyerno, napakababa naman ng disbursement rates ng mga programa ng DOH. Halimbawa, yung programa nila sa family planning, no, at reproductive health, wala pa sa 30% yung disbursement rate para sa ng kanyang pondo noong 2024 yata or 2025. So ibig sabihin nun, hindi nakataka-taka na halos nasa 10 milyong kababaihang Pilipino yung hindi natutugunan yung kanilang pangangailangan para sa reproductive health. Ibig sabihin ng ganitong sistema o kalagayan sa kalusugan, no, nananatili na signifikanteng bahagi ng health expenditure ng bansa ay nagmumula sa bulsa ng mamamayan, kung out of pocket pa din. Laging sinasabi ng mga manggagawa halimbawa, kasi 'di ba automatic dine-deduct sa kanilang payslip yung PhilHealth. Sinasabi nila, "Puwede bang ibalik sa'min yan pagtapos ng isang taon kung hindi namin magamit?" Kasi hindi namin nagagamit, eh. Maski yung pagpapa-check-up, pagpapakonsulta, hirap na hirap silang i-access dahil hindi naman siya sakop ng PhilHealth. Although ngayon, meron silang pinapalawig na programa pero napakakapos pa rin nito. So ayun yung parang isa sa hinaing ng mga manggagawa pagdating sa kalusugan. Tapos ayun din, isa sa highlight din ng, tawag dito, ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanyang SONA last year, yung zero balance billing na kanyang inilunsad 'no, nung SONA niya, sa ilalim ng programa ng DOH. So naglaan siya ng 51.6 billion diyan. So ang layunin lang naman niyan, sagutin, gawing zero na yung balance ng pinakamahihirap na pamilya kapag sila ay naospital sa mga DOH retained facilities sa buong bansa. Pero nakita natin, sobrang bitin yung pangako ng ZBB ng programang ito dahil kung titignan natin, ilan lang naman yung DOH retained hospital sa pinakamahihirap na rehiyon. So ang kung gusto mong bigyang serbisyo ay yung mga indigent families na walang kakayahang magpagamot, kung sa Negros Island, isa lang naman yung DOH retained hospitals, napakakapos nun, no? Napakalaki ng islang yan, ng probinsyang yan. At sila din yung may pinakamataas yung poverty incidence. Ang epekto nito sa kababaihan, no? Yung kakulangan ng budget, yung mababang disbursement rates, no, at yung napakabagal na proseso. So ito, sa mga konsultasyon din ito ng CWR, maraming mga nanay sa komunidad, yung mas pinipiling wag na lang magpatingin sa doktor.
at sumailalim sa mga kinakailangang test dahil sa mahal na gagastusin. Lagi nilang kinukwento, pag tinatanong namin sila, may health center po ba dito? Oo, merong health center. Pero walang doktor, o kaya may doktor pero may schedule, o kaya may doktor pero para lang sa mga bata, para lang sa mga senior citizens, limitado yung gamot. May ilan lang na gamot para sa diabetes, halimbawa sa ibang mga maintenance meds na kailangan ng mga particular na at na ng mga senior citizens. So ibig sabihin, kulang-kulang siya. At sinasabi ng mga nanay na hangga't maaari, dinadaan nila sa mga haplas, no, yung mga ointment, mga essential oils, o kaya sa herbal medicine, para kasi sobrang mahal ng pagpapagamot, no, at yung mga laboratory tests. Ganun din, nananatiling mataas yung maternal mortality, no, batay sa datos ng PSA, nasa 545 na kababaihan yung namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak at pagbubuntis noong 2025, no. Wala pa yung datos nung buong taon, kaya hindi pa natin makompute talaga yung maternal mortality rate. Pero sa huling mga ulat lila ay napakataas pa din nito. Tapos ito, nakakabahala din, no? Maraming ulat nito, lalo na sa social media nitong mga nakaraan, yung patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy. No? Ayan, nasa 138,000, napakalaki pa din. At ang mas nakakabahala dito, yung trend na yung mga kabataang 15 years old pababa, yun yung pataas yung mga kaso nila simula 2022 yata or pandemic years, no? But kung susuriin natin, sa esensya, statutory rape siya eh. So meron din siyang, andun din yung elemento ng vow, no? Kasi yung tatay, yung mga nakakabuntis sa kanila, ay di hamak na mas matanda sa kanila. Or minsan madalas kamag-anak pa nila, mismong tatay, amain, tsuhin. Tapos, so essentially, merong authority over them. So, ganun yung trend. At ayun, paghuli, no, nagkakababa din ng cancer screening rate sa bansa, no, sa pag-aaral ng PITS, nasa 1% lang ng 54 milyong kababaihan ng nasuri para sa breast and cervical cancer noong 2023. So sa atin po ba meron ng mga kahit pa paano kapag-avail ng ganitong mga serbisyo? Kasi ako wala pa akong karanasan. Pero dugtong siya palagi doon sa datos na yung mga kababaihang namamatay dahil sa breast at cervical cancer, kadalasan ay nadadiagnose sila pag nasa late stage na. Dahil nga kulang yung kulang yung serbisyo para sa early screening, napakalayo ng ospital, o kaya napakamahal ng kailangang gastusin para lang ma-diagnose ka. So yun po, yung sa edukasyon, ay sa kalusugan. No? So kung sa edukasyon, ito baka nabalitaan din natin, although ang sinasabi nung nag-viral noon ay 19 million, no? Pero sa paglilinaw ng PSA, 24.83 milyong Pilipino na edad 10 to 64, ano man ang antas na natapos, no, ng kanilang edukasyon, ang not functionally literate. So sa esensya, kulang o walang comprehension skills. No? So salamin siya nung matinding learning crisis dito sa ating bansa. Pero yung 1.35 trillion budget para sa ngayong taon ay hindi siya tumutugon doon sa learning crisis, no? Ito ay pinagmamalaki din ng gobyerno dahil naabot niya yung pamantayan ng UNESCO yata para sa dapat na nakalaan na budget para sa edukasyon. Pero kung titignan natin siya, pinalobo lamang yung budget para sa infrastructure project. So, ayan, sa esensya yung pagpapatayo ng mga school buildings, ng mga classrooms. No, ngayon, hindi na lang DPWH yung katuwang ng DepEd sa pagpapatayo ng mga classroom na ito, kundi pwede na rin daw yung mga LGU, mga NGO, na nilalagay pa yung budget na nagmumula sa mamamayan sa mas matinding vulnerabilidad sa korupsyon at paggamit ng mga politiko para sa kanilang pansariling interes. No? Halimbawa,
yung mga school building na nakapangalan kay mayor, kay councilor, kay congressman, no, asahan natin na dadami pa siya. Ngayon din, no, yun nga, alam naman natin, kroniko at palagian yung kawalan ng mga gamit at pasilidad, lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan, no, sa public education. So ayan, libo-libo yung kulang sa classroom at sa guro. At noong 2025, na nag-target ang gobyerno ng 1,700 na classroom na maipatayo, pero 22 lang yung natapos, no? At kung matatandaan din natin, nung panahon na DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, wala siyang naipatayong classroom sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Tapos, ang sagot pa ng gobyerno dito ay privatisasyon, no? Binigyang pondo niya ulit yung PPP for School Infrastructure Program na para sa pagpapatayo ng 16,000 classroom ngayong taon. Alam natin sa bagal ng proseso ay hindi makatotohanan yung ganitong kalaking target ng gobyerno. At imbis na direktang pondohan, ayusin yung mga mekanismo, yung proseso sa pagpapatayo ng mga classroom, ganito yung nakikita nilang solusyon. Kaya yung kakulangan ng pasilidad, ng walang mga electric fan, walang TV, yung mga classroom, pinapasan siya ng kababaihan. Kasi yung mga nanay, nag-aambagan sila kada start ng school year, pinag-aambagan nila yan, meron pa din ganyang mga kwento, para lang makabili yung kanilang section, halimbawa, ng TV, ng electric fan na gagamitin ng kanilang mga anak. Tapos yun din, napakataas ng out-of-school youth, no? Ng bilang ng out-of-school youth. At syempre, alam natin na pangunahing dahilan pa rin dito yung matinding kahirapan. Dahil sa kawalan ng regular na trabaho, yung mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, maraming mga magulang yung hirap na talagang tustusan yung edukasyon ng kanilang mga anak. At kung sa mga kababaihang estudyante, mga batang babae, ang numero uno, ayon sa isang pag-aaral ng UNFPA, ang numero unong pagdahilan ng paghinto nila sa pag-aaral ay yung maagang pag-aasawa o pagbubuntis. Ayan, sabi nga ni Ate Maricel, mula naman siya sa Valenzuela, pinag-stop niya na yung anak niya. Kasi, hindi niya na kayang paaralin kasi yun nga, wala naman siyang ipapaaral. Kasi sa isang kinsenas, yung asawa niya kumikita lang ng 6,000. Meron pa siyang, kasama pa niya yung nanay niya sa bahay na may sakit. So, dun din napupunta yung pagkain, yung gamot ng kanyang nanay. May pension naman yung nanay niya, pero kulang na kulang pa din. Kaya kwento niya din, sabi niya, yung isa niyang anak, parang pinaampon or pinatira niya muna sa kamag-anak kasi hindi niya na nga kayang tustusan yung pangangailangan nilang lahat. Tapos, bukod dito, no, kung partikular sa mga kababaihan, estudyante, nananatili yung gender stereotypes at sa higher education programs, no, nakatali pa din sa gender stereotypes yung kinukuhang kurso ng kababaihan. So, kung sa CHED yan, sa Davao Region, 7 sa bawat estudyante kumukuha ng edukasyon, ng nursing at ng tourism management ay mga kababaihan, no? At alam natin na itong mga kursong ito ay nakatali doon sa kanilang expected role within the family. Habang 43% lang yung naka-enroll sa mga STEM courses at kalakahan pa dito ay hindi non-engineering and non-IT. Tapos ayun, nananatili yung corruption sa DepEd, no? Liban doon sa, alam na natin yan, yung kay VP Sara Duterte at yung maanomali yung paggamit niya ng confidential and intelligence funds nung panahon niya bilang DepEd Secretary ay ilang beses na ding finla ng COA yung senior high school voucher program dahil sa dami ng mga tinatawag na ghost students. No, yung hindi ma-verify ng COA, nag-exist ba itong mga estudyanteng ito, pero patuloy silang nasa listahan, kaya binabayaran ng DepEd sa mga private schools yung kanilang voucher. So yun po ang estado naman pagdating sa edukasyon. No? Kung sa pabahayan, sinasabi natin na nanatiling negosyo ang pabahay at walang tunay na proyekto na ng
na housing na affordable para sa may hirap, no? Kasi ayan, ngayong 2025 tinatayang 8.5 million yung backlog na housing units o yung kinakailangan na mga na bahay, no, sa bansa. Pero walang budget yung gobyerno sa pagpapatayo ng mga housing units na ito. Kasi ang proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. ay yung 4PH program. Sa essential ay nakasalala yung pagpapatayo nito sa mga pribadong kumpanya tulad ng Megawide Corporation. So, sinasabi ng mga nanay na hindi nila kayang bayaran ito buwan-buwan. Kasi sa mga pag-aaral, no, 8,000 yung buwan ng gastos para sa isang unit. So, parang ang sinasabi, around 6,000 yung dapat bayaran para sa monthly amortization. Tapos around 2,000, kasi syempre, ang pinapatayo sa 4PH housing program ay mga condominium buildings, mga high-rise buildings. So, yung 2,000 ay para sa maintenance fees at iba pang fees na kailangan bayaran. So, sinasabi ng mga target beneficiaries ay hindi nila kaya ito. Pero sa kabila nung napakadami nating milyon-milyon yung ating backlog housing units, nananatili yung walang katiyakan sa paninirahan ang maraming pamilyang Pilipino. No, sa monitoring ng CWR, mula November 2022 hanggang February, nung nakaraang buwan, 24 na insidente ng demolisyon ang ating na dokumento. So ito yung mga nare-report lang sa mainstream media, sa social media, at iba pang alternative media pages. At sa Manila, partikular ay tinatayang nasa 8,000 hanggang 50,000 na pamilya yung nanganganib na maapektuhan ng nakaambang demolisyon. Particular ito sa Tondo, no, dahil napakaraming mga development at infrastructure projects na nakaplanong itayo doon sa lugar. Tapos, may mga naitalang kaso din ng pagsusunog sa mga kabahayan, sa mga urban poor communities upang bigyang daan ang mga proyektong infrastruktura. So, ayun din, sa Tondo pa rin ito, na parang hindi ko na alam na matandaan kung saang exactly na part ng Tondo, yung sinasabi ng mga residente, parang 3 times na silang sinunog since 2023 yata or 2022. At alam natin na kababaihan yung talaga nagtitiyak ng domestic life ng kanyang pamilya. Tapos, ayun din, yung krisis sa climate crisis, alam natin tumitindi siya at mga kababaihan at mga bata pinaka-vulnerable dito, no? At di ba may mga ulat na kababaihan at mga bata ang pinakaunang namamatay, nagiging casualty sa panahon ng kalamidad. At yun, Pilipinas ang numero unong disaster-prone na bansa sa buong mundo. So parang pang-ilang taon na yatang number 1 ng Pilipinas sa World Risk Index, no? So ito, ilang datos lang, noong 2025, 23 na bagyo yung tumama sa bansa, milyon-milyong individual ang apektado, trilyong piso yung pinsala sa agrikultura, sa infrastruktura, at sa mga kabahayan. Tapos ito, si Ate Lorna, nakapanayam naman namin siya sa Caloocan. Sabi niya, ito kasi sa Barangay Bagbagin, meron yung problema ng kanilang komunidad kasi meron na silang kinakaharap na problema sa demolition, no, marami na sa kanila nag-self-demolish dahil danger zone na yung lugar. Tapos kapag panahon ng disaster, particular ng bagyo, ng pagbaha, yung baha sa kanila kulay pula. Tapos kasi tabi sila ng creek. Tapos kulay pula sila kasi yung paligid ng kanilang community ay puro pabrika. So sinasabi nila na kapag panahon ng habagat man yan o bagyo, sinasabay ng mga pabrika yung pagtatapon ng kemikal doon sa creek. So, bukod sa may kulay siya, mabaho din siya. Kaya meron din siyang nagiging complication sa kalusugan
nung mga residente, lalong-lalo na yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga may problema na sa kalusugan. Tapos ito, yung kanina pa rin natin pinag-uusapan, no, napakatindi pa din ng paglabag sa ah, karapatan ng kababaihan at bata. Sinasabi natin na kapag tumitindi ang krisis, no, sa ekonomiya ay lalong tumataas yung vulnerabilidad ng kababaihan sa iba't ibang forma ng pang-aabuso. So ito po ay datos naman ng PNP, no, 13,211 last year, no? Kung titignan natin, actually parang sabi, bumaba siya. Katumbas siya ng 36 na kababaihan kada araw. Pero sinasabi natin na hindi nito hindi nito binibigay yung talagang full picture nung kung gaano kalala yung problema natin sa karahasan sa kababaihan dito sa bansa, no? Kasi kahit mismong PNP naman, aminado sila na malala yung underreporting, no? Kasi sabi nila, only isa lang sa kada 10 kaso ng VAU ang naire-report. So kung susundin natin yung ganitong kulat ng PNP, maaaring sa aktual, nasa 130,000 talaga yung mga biktima ng iba't ibang forma ng pang-aabuso. At so ayun din, nasa kultura din siya, yung mga kababaihang biktima, laganap pa din yung victim shaming, yung culture of silence, yung culture of impunity, na parang, at yung na sa tingin ng mga biktima ay wala namang mangyayari kung sila ay magsusumbong, no? Kasi hindi naman mapapanagot yung kanilang perpetrator. Kaya mismo ay wala silang tiwala sa otoridad, no, kaya ay hindi sila pinipili nilang hindi magsumbong. At kung iisa-isahin natin, domestic violence, yung numero unong krimen sa kababaihan, no? 6 sa bawat 10 kababaihang biktima, yung nakaranas ng iba't ibang forma ng domestic violence. So ito yung karahasan na um, nangyayari sa kababaihan sa kamay ng kanilang intimate partner. So boyfriend man yan, ka-live-in or asawa, basta meron siyang intimate relationship. Tapos pumapangalawa dito yung panggagahasa, no? Noong 2024, nasa ulat-pila din ito na sa ilang probinsya, actually, number 1 yung rape sa krimen sa kanilang mga probinsya, no? Sa naalala ko, sa Davao, sa Ilocos region, sa iba pang mga region ay number 1 siya. So parang nilagpasan niya pa yung mga ibang petty crimes tulad ng pagnanakaw, no? So ganoon katindi yung problema ng kababaihan. Pagdating sa trafficking at sa prostitusyon, um, alam natin na kababaihan at mga bata pa din yung pangunahing mga biktima ng trafficking at prostitusyon dahil napaka-vulnerable nga ng mga kababaihan at ng mga bata sa dahil sa ganitong krisis sa ekonomiya, no? Yung alam natin matinding kahirapan, yung pangunahing nagtutulak sa kanila upang kumapit sa mapaninlang na alok na trabaho, no? Kaya sinasamantala ito ng mga recruiter na dahil dun sa desperasyon nila ng mga biktima na sa magandang buhay na nauuwi sa forced labor and sexual exploitation. So ito, mga datos lang ito mula sa NBI, no? Isa dito si Sally na inalok na maging waitress sa ibang bansa. Tapos doon siya dumaan sa backdoor ng sa Tawi-Tawi gamit ang isang bangka. Tapos pagdating niya sa Kota Kinabalu, dinala siya ng isang Chinese sa employer nito at pinagtrabaho siya sa isang prostitution hub. So isa lang yung kwento ni Sally sa libo-libong kwento pa ng mga kababaihang nagiging biktima ng trafficking and prostitution. Ayun din, pagdating sa OSAE, no, sa online sexual abuse and exploitation of children at yung sa CSEM, sa child sexual exploitation materials, no, Pilipinas yung global hotspot ng CSEM sa buong mundo, no, at isa sa bawat 10 bata yung biktima ng iba't ibang forma ng CSEM
particular na binanggit dito yung live stream, no? At sa maraming kaso, mismong kanilang nanay, kamag-anak, yung nagtutulak sa kanila na sa ganitong gawain dahil nga walang kita, um, walang trabaho, regular na trabaho dito sa bansa, no? At kung sa mga perpetrators, no, mula 2015 sa US nagmumula yung pinakamalaking halaga ng remittances kaugnay na OSAIC. So, sunod dito yung mula sa UK, Australia at Canada. So, parang sinasabi sa report ng International Justice Mission yata ito na ng UNICEF na nasa $25 parang yung average na pinapadala ng mga perpetrators sa mga biktima nila dito sa bansa. So, kung para sa kanila, napakaliit lang nung ganitong halaga, pero para sa mga pamilya dito sa ating bansa, malaking halaga na iyon para matustusan yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ayun ka din, sa usaing pa din sa CSEM, no? Ito, sabi sa isang ulat, 1.7 milyong insidente ng pang-aabuso sa mga bata yung naitala noong 2024. Galing sa National Center for Missing and Exploited Children na nakabase sa US. So, kasi dito sa ating bansa, wala tayong maayos na mekanismo ng monitoring ng mga ganitong kaso. So, kung tinataya na sa ganitong bilang, 4,703 na bata kada araw yung biktima ng sexual na pang-aabuso noong 2024. At maaaring mas marami pa yan kasi ang binabanggit naman dun sa 1.7 ay incident. So, hindi binanggit kung ilan yung bill. Tapos, sa state perpetrated vow ay yung mga karahasan na kinocommit ng mga men in uniform sa gobyerno na dapat ay nangungunang nagpoprotekta sa kababaihan at sa kabataan, sila pa yung nangungunang lumalabag ng ating mga karapatan. So sa monitoring ng CWR, nasa 40 yung mga kaso ng pagbubugno, panggagahasa, pangmomolestya, pagpatay sa kababaihan at mga bata ng mga pulis, ng mga sundalo, ng iba pang men in uniform, no? At noong 2025, buwan-buwan, merong naitatalang pang-aabuso mula sa hanay ng men in uniform, no? Sinasaklaw nito yung domestic violence, yung custodial rape, yung pang-aabuso habang may operasyon at sa panahon ng militarisasyon. Kung naalala natin noong kailan ba yun? December yata yun yung nag-viral na isang pulis sa Sampaloc, Manila, yung ginahasa yung kanyang kakilala, kaibigan, dinala niya sa motel, tapos kita sa CCTV, sukbit niya yung unconscious na babae sa balikat niya. Pero kiniklaim niya na may consent daw yun, kahit unconscious yung biktima. So, ganun kalala din yung kinakaharap na kaso na karahasan ng kababaihan sa kamay ng men in uniform. So, paano siya tinutugunan, no, ng gobyerno? Alam natin nakapos yung mekanismo at tugon, no, napakalimitado nung budget para sa pagtugon sa mga kaso ng VAUSI. Napakalimitado din ng kasanayan ng mga VAUSI desks para sa pagresponde. Yun nga yung binabanggit, napakadami nating VAUSI desks sa bansa, madaming itinatayong VAUSI desk sa bawat barangay. Pero ang isa din na nakuha natin mismo mula sa feedback din at konsultasyon ay iba-iba pala yung kasanayan ng mga officers na nasa VAUSI desks, no? Dahil co-terminus sila doon sa barangay captain, kapag napalitan yung barangay captain, magpapalitan din sila. So parang sa esensya, back to zero, yung nagiging training, skills training ng mga VAUSI officers at na nakaka-apekto sa kung paano nila pinoproseso yung mga kaso na dinudulog sa kanilang tanggapan. Tapos yun din, napakalimitado ng bilang ng mga DSWD run na shelters para sa mga victim survivors. So sa datos ng DSWD, 77 lamang yung centers and residential care facilities para sa mga
grupo gaya ng mga kababaihan at batang biktima ng abuso. At samantala ngayong taon, 190 million lang yung nakalaan para sa pagpapatayo ng Women in Crisis Centers and Haven for Women, 'no? Binabanggit sa mga pakikipagkuwentuhan na yung maraming mga biktima na nagsi-seek ng shelter sana, yung kinakailangan pang pumunta sa ibang mga probinsya para pumunta doon sa mga crisis centers o sa women haven, 'no, na kasi napakalayo, parang sa isang region sa Bicol, kinakailangan pa nilang pumunta ng Quezon kasi nandun yung regional women women in crisis centers at haven for women. Ayan, binabanggit natin yung krisis na nararanasan, pang-ekonomiya, yung kawalan ng access ng kababaihan sa panlipunang serbisyo. Kaya yung korupsyon na sumambulat sa atin last year, no? Kaya yung hindi talaga maiiwasan na tumindig yung kababaihan para sa kanilang karapatan. No, kaya kita natin yun yung sa libo-libong dumalo sa mga malalaking protesta last year. Pero lagit-lagi ang sagot ng gobyerno ay panunukil, no? Laganap yung harassment, yung red tagging at iba pang forma ng paglabag sa karapatang pantao sa mga leader at ordinaryong mamamayan na tumitindig para sa kanilang karapatan. No, sa kabilang banda, no, wala pa rin silang napapanagot na mga sangkot sa flood control projects na mga maanomalyang flood control projects. Hanggang ngayon, parang pinawalang sala si Romualdez, hindi siya dinawit doon sa report ko no ng ICI, no, so wala din talagang tunay na napapanagot, no. Habang yung mamamayan na tumitindig para sa kanilang karapatan ay ang sagot ay panunukil at harassment. So ito ay ilang datos lang na sa mga labag sa karapatang tao mula sa karapatan. At kung sa kababaihan, no, umabot sa 696 yung mga political prisoners noong sa kasalukuyan, ito yung kasalukuyang bilang, kung saan yung 163 ay inaresto sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. at 136 naman yung kababaihan. Patuloy din yung pagpapatupad ng mga kasunduang militar gaya ng Visiting Forces Agreement, yung pagtatayo ng mga EDCA bases dito sa bansa sa tabi ng regional cooperation, pagtulong sa mga sundalong Amerikano sa panahon ng pagtulong ng mga sundalong Amerikano sa panahon ng kalamidad at yung sa AFP modernization. Pero sa aktual, alam natin na banta ito sa karapatan, sa katawan at sa seguridad ng mga kababaihan, no? Kaya binibigyang diin ng CWR yung commercialization ng katawan ng babae sa paligid ng mga EDCA sites, no? Yung pagdagsa ng mga sundalo para sa rest and recreation ay nagiging mitya ng prostitusyon at human trafficking, no? Sa gitna ng kahirapan, ang mga kababaihan at bata sa mga komunidad na malapit sa military exercises ay nagiging vulnerable sa sexual na pagsasamantala. Isang anyo ng modernong pang-aalipin na pinalalala ng dayuhang militarisasyon. Pinatunayan na ito ng kasaysayan mula sa kaso ni Nicole noong 2005 hanggang sa pagpaslang kay Jennifer Laude. Pinatunayan na yung presensya ng mga tropang Amerikano ay nagdadala ng trauma sa kababaihan at sa komunidad. So tapos na tayo dun sa economic impacts, sa impact sa access sa social services. Ito, talakayin natin ng mabilisan naman kasi yung ganitong kaayusan sa lipunan ay hindi lang sa ekonomiya siya nakakaapekto sa paraan ng pamumuhay ng mga kababaihang Pilipino, kundi doon din sa kultura at kung paano hinuhubog nito yung ideology at kaisipan ng mamamayan, no? Higting nito sa pamamagitan ng mga, dahil nga ang kultura natin ay feudal, patriarchal, no? At isa sa daluyan nito yung media at entertainment industry. So, pag sinabi natin individualismo, ito yung ibigay daan sa personal na tagumpay higit sa kolektibong kapakanan, no? Sa Pilipinas, sinasabi na yung naratibong madadaan sa sipag at madadaan lang natin ito sa sipag, sa tiyaga,
Ito yung mga madalas na ginagamit upang isisi ang kahirapan sa kakulangan ng pagsisikap ng tao, sa halip na suriin ang mga sistematiko at sistemikong problema tulad ng mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng oportunidad. No, dahil sa labis na focus sa sarili, nababawasan yung pag-unawa ng mamamayan na yung mataas na bilihin, kawalan ng trabaho, resulta siya ng pampolitikang desisyon, political choices ng economic policies na pinatutupad at hindi lang siya personal na kabiguan. Kumbaga, ginagamitan siya ng malawak na pag-unawa at syempre kaakibat nito yung tuloy na pag-aaral dapat ng mamamayan upang mapataas yung kanilang antas ng edukasyon. No, kaya yung ganitong kultura pinahihinan nito yung politisasyon at yung diwan ng sama-samang pagkilos tulad ng protesta at pag-oorganisa na kailangan upang baguhin ang mga ugat ng krisis sa lipunan. Yung konsumerismo naman, yung labis na paghahangad at pagbili ng produkto at serbisyong hindi naman palagi ang kailangan. Sa panahon ngayon, mas napapalakas ito ng social media at impluwensya ng mga sikat na personalidad o yung mga influencers na madalas makita sa pag-endorso ng mamahaling produkto. Kaya sa ganitong kultura, ginagamit yung pagbili bilang pansamantalang lunas sa stress, lungkot o pagkapagod o yung retail therapy na nauuwi sa siklo ng panandaliang saya, ngunit tapos noon ay balik na ulit sa araw-araw na stress at pagod. So ako ay guilty rin naman dito sa ganitong kultura, no? So gano'n kasi siya naka-embedded sa ating kultura, no? Tapos andun din yung paglaganap ng mga online loan, sobrang accessible niya, yung mga buy now, pay later schemes na naghihikayat sa kababaihan na gumastos lagpas sa kanilang kakayahan na nagreresulta sa mabigat na Pero then again, bunga din kasi siya nung kulang na kulang ang sahod at walang regular na trabaho. Tapos isa din, no, na kultural na atake, yung normalisasyon ng karahasan o yung sistematikong taktika upang gawing natural yung militarisasyon sa mata ng publiko. No, so sa pamamagitan ng propaganda, ng media, yung extrajudicial killings, yung red tagging ay inilalarawan bilang lehitimong hakbang para sa seguridad. No, pero alam natin na yung presensya ng militar sa mga komunidad ay nagdudulot ng takot na humahadlang sa demokratikong pakikilahok at nagpapahina sa moral na pagtutol ng mamamayan, no? Pero isa ding obserbasyon, no, sa mga pakikipagpanaya ng CWR sa mga komunidad kung saan sinasagawa yung EDCA bases. Actually, hindi lang siya takot, nandun din yung pagkamangha, lalo na nung mga bata, kapag nakakakita sila ng helicopter, yung mga malalaking kagamitan, equipment ng militar na nasa dagat, no? Namamangha sila kasi hindi nila bago yon sa kanilang paningin, pero hindi nila lubos na maunawaan kung ano ang epekto niya sa kanilang komunidad, no? Yung mga kultural na opensibang ito, pinagtitindi ng kulturang na opensibang ito ang kawalan ng kamalayan ng masa at itinataguyod ang komersyalisasyon ng lokal na kultura. Kaya upang labanan ito, kinakailangan nating bumuo ng isang demokratiko at anti-imperialistang kultura na nakabatay sa karanasan ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan at kabataan. Mahalaga yung pagtatayo ng mga sulong ng mga counter-offensives na maglakas sa tinig ng bayan, sulong ng mapagpalayang kultura laban sa imperialismo. So ito, tapos naman na siya, no? Sa pila nung matinding krisis na kinaharap ng kababaihan, no? Yung iba't ibang krisis na at epekto nito na tinalakay natin kanina, aktibong namumuna ang kababaihan sa iba't ibang larangan ng pakikibaka para sa sistematikong pagbabago. No, yung mga organisasyon sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan at maralita ay nagpapatuloy. Ang mga kababaihan ay lumalanghap at namumuna sa mga piket, barikada, bungkalan at mga protestang pangkultura sa mga komunidad sa kalungsuran man o sa kanayunan sa kabila ng mga assault, harassment at intimidation mula sa Estado.
At patuloy siyang nakikipag-aralan, halimbawa kung sa CWR, lagit-lagi naglulunsad tayo ng mga pag-aaral sa mga komunidad para yun nga mapataas yung kanilang antas ng political education, no? Lumalahok din tayo sa parlamentaryong pakikibaka para sa karapatan at pagkakapantay-pantay. So, isa lang yung Gabriela Women's Party at yung iba pang mga politikong mga allies natin na kaisa natin sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa Kongreso. No, sa kabilang banta, may ilan naman na may ilang kababaihan na naniniwala na hindi na sapat yung pagdalo sa parlamento o protesta sa lansangan, no? Kaya may ilan yung tumatangan ng landas ng armadong pakikibaka o pabago yung buong sistema ng lipunan, no? Sila yung naniniwala na lahat ng mga pagbabago sa sistema ay kinakailangan upang mabuo ang isang lipunang may tunay at dekalidad na makakapagpabago at magpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino. Kaya sa panahon ni Marcos Jr., yung matinding kagutuman, panunupil, ay nagtulak sa mga mamamayan na 10 kababaihan ay magsama-sama upang depensahan ang kanilang sarili sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang larangan. Ang mga kababaihan na tumutugon sa tawag ng panahon ay karaniwang nagpapakita ng higit na pag-iingat, pag-aaral at pagkilos para sa kanilang mga kahilingan. Kaya sinasabi natin, lagi-lagi meron tayong magagawa. Hindi lang siya, ganito yung kalagayan ng kababaihan. Lugmok siya. Sanya yung bigat ng pagtitiyak ng pangangailangan ng pamilya. Lagit-lagi meron tayong magagawa. Patuloy yung paglaban natin sa bulok na politika na hindi lang siya usapin ng pagpapanagot ng mga opisyal, ng mga kurakot no, sa gobyerno, kundi laban siya sa sistemang nagpapabor sa mga dayuhan, malalaking negosyante at mga political dynasties, no? Binibigyang diin din natin yung pagsusulong ng makabayang politika sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon. Ito na yung mga long-term, sustainable na mga nakikita nating solusyon sa ganitong klaseng problema. Yung pambansang industrialisasyon ang siyang magbubuo ng kung saan magbubuo tayo ng sarili nating mga industriya para sa pangangailangan ng bansa. At ito yung maglilikha ng sustainable at decenteng trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan din natin ng tunay na reforma sa lupa, yung pagbuwag sa mga monopolyo ng lupa, ng ilang mga Panginoong may lupa. No? At yung kasabi nito, yung pagigit ng pambansang soberanya at pagpapatigil ng dominasyon ng mga dayuhan sa ating ekonomiya at politika. No? At huli ay mahalaga yung pakikiisa sa malapad na anti-imperialistang kilusan sa buong daigdig sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng mga mamamayan. Sa pagkilala na magkakaugnay ang mga laban ng iba't ibang bayan, mabubuo ang mas malakas na kilusan para sa pagbabago ng sistema. Ang ganitong pagkakaisa ang nagbibigay ng pag-asa na posible ang mundong nakabatay sa paggalang sa karapatan, dignidad at kapakanan ng bawat kababaihan kaisa kasama ng mamamayan. So yun po, yun ang kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyan. So, ayan, yung QR code po ay maaari yung scan para sa executive summary. O kaya merong mga bookmarks din, nandun din yung executive summary. Salamat! Ayan, thank you so much po, Miss Mea and Miss Angie. Ayan, pero salamat po sa sharing po ninyo. Pero yung mga datos po na nakita natin, hindi lang siya simpleng datos, kundi sila ay buhay ng mga kababaihan natin ngayon. At nakikita naman po natin na dihado talaga. Kahit lumalaban po ng patas ang ating mga kababaihan, dihado pa rin talaga. At ito pong ulang tila po na naibigay niyo po sa amin, it really highlights po. So, kung ano po yung kailangan nating gawin. At ano po yung magagawa natin? Kasi on the other side of the road, dapat tingnan pa rin natin yung maganda nating magagawa. Diba? And interesting din po na makita at malaman natin kung ano yung komento ng ating mga policy makers
sa mga nakita po nating datos dito. Kasi nakita naman po natin na with the corruptions going on, dehado po ang mga kababaihan, ano po yung mga nangyayari behind it.